Alam niyo po sa mga kaganapan ngayon, parang nakakalito na at may kinabukasan pa bang bansang Pilipinas? Parang ang gulo-gulo. Pero alam po ninyo, sa ating pong talakay ngayon, meron pong mas importanteng bagay na hindi po yung issue ng mga sa gobyerno ang magpapaayos sa atin, kundi ano yung basic unit ng society, ang pamilya. At ang bawat pamilya, meron po yung pinagmumulan, ang mag-asawa. At sa bawat mag-asawa, nagsisimula yan sa ating covenant. Kaya po yung talakayin natin, napaka-importante. Kasi kung ang pamilya ang basic unit din ng society, dito magsisimula ang totoong pagbabago. Hindi sa labas, hindi sa mga nasa leaders natin. Sisimulan natin sa ating mga relationship. Kapag ayos ito, tingnan natin, maaayos din ang ating kalalagayan. Kaya panoorin natin sama-sama at pakita natin ang pagpapala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Praise God po. Pakibati naman niyo po yung katabi niyo ng pinagpalang gabi. Ayan. At ganun din po sa online, pinagpalang araw kasi di natin alam kung ano oras sila nakikinig ngayon. No? Kasi may mga ilan po na nakikinig sa ibang bansa at ang oras nila ngayon ay umaga. Di ba? So, praise the Lord. Ngayon, alam po ninyo, ito pong ating talakayin. Napakahalaga po ito sa ating ngayon. Kasi kung mapapansin ninyo, siguro naman ako for the past few days na, actually weeks na talagang nababagabag ako sa mga nakaganapan sa ating bansa. And sometimes naiisip ko, may pag-asa pa ba kami? Diba? Parang meron pa ba kaming aasahan? Kasi tumakbo na si Batman at Robin. So hindi ko na alam kung ano pang aasahan natin. Pasensya na kayo. Alam mo, minsan dinadaan ko lang sa mga biro yung mga frustration sa puso ko pag nakikita ko yung mga ganong pangyayari. But I praise God because yung topic natin somehow reminds us that our future is not dependent on the government, on the leadership, kahit anong failures nila doon. Kasi itong ating pag-uusapan has something to do with the basic unit of the society. At ang pillars nito ay ang tungkol sa vow and commitment ng bawat mag-asawa. So kaya ho importante itong usapin na to. Simulan natin sa kwento na to. May isang lalaki na nawalan siya ng wedding ring habang nagtatrabaho sa labas. At tumigil siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Kasi desperado niyang hinahanap yon. Hinahanap niya sa putikhan, hinahanap niya sa damuhan, hinahanap niya sa lupa, lahat ng pwede niyang hanapan. At may nagtanong sa kanya, bakit ka pa nagpapanik para sa singsing lamang? Sabi niya, hindi mo naintindihan, it is not just a ring. Ito ay sagisag ng covenant o tipanan. Ito ay sagisag ng isang pangako. Ito ay sagisag ng katapatan. So itong ring na to ay napakahalaga. It reminds us to be faithful. Naalala ko nga po, tayo naman kasi hindi naman, kunyari pag nag-asawa ka, para ang sarap isipin, no, sa mga pag nagkakasal ako, nakikita ko yun. Para ang saya-saya nila magpalitan ng sumpaan, no? Pero paglipas ng ilang tao, nagsusumpaan na sila, no? Napansin niyo ba yun? So parang hindi siya ganun kadali, parang kung inisip ninyo. Kaya kahit ako, nung unang taon ko nung nag-asawa kami ng asawa ko, bagamat napakaganda ng asawa ko, on our first 2 years, hindi ko naman inaasahan na napakaselosa niya. No? Hindi niyo naman siya masisi. Hindi. Tingnan niyo yung tawa niyo, parang insulto. Kasi sabi niya, wala siyang karapatang pagselosa. Nakakayaman to. Hindi. Kasi napaka-abala ko noon. Sobrang busy talaga ako. I thought na by ministering, parang busy ministering, reaching out to people, yung asawa ko dyan lang yan. Parang you understand. Diyan ka lang, and I will do the ministry. Without me knowing na ang first ministry ko, dapat siya. Di ba? I would be her discipler. Ako dapat yung nag-aalaga sa kanya. Kanya lang, hindi nga ganun na nangyari. Pero alam nyo ba, nung mga panahon na yon, bumalik yung aking kahinaan. Pag ako nagagalit, nakakasakit ako. Kaya lang hindi ko naman siya masuntok. kasi Christian na ako eh. Parang hindi ko dapat ginagawa yon. So paglabas ko, talagang naisip ko, sinapak ko na lang yung pader. Pero may bumubulong, wag. Yan. Yung tunog na yung basag ng kamay. Hindi yung pader. Pero talaga nasaktan talaga ako. And nung nasaktan ako, umiiyak ako. Sabi ko, God, naglilingkod ako sa iyo. Bakit ganito yung ginagawa ng asawa ko sa akin? Baguhin mo na siya. Alam, sabi niya, ikaw ang mali, hindi siya.
Ikaw ang magbago. Hindi mo kailangan, ako nang bahala sa kanya, pero ikaw, magbago ka. Unawain mo saan ka nagkamali. So habang inihimas ko yung kamay kong ganyan, nakita ko yung pagkabilog ng aking singsing. Walang simula, walang hangganan. Lahat tayo, may hangganan tayo sa ating pagmamahal. Kaya nga, yung faithfulness natin, minsan hindi masustain yan. Kaya ngayon, buti na lang, nung naalala ko yon, sabi ko, Lord, dugtungan niyo po yung aking limitadong pagmamahal ng iyong walang hanggang pag-ibig. And akala ko, ganun lang kasimple, ano ha? Di yun ang prayer ko. Ngayon, ang plano ko nung time na yon, hindi na ako papasok at hindi ako tatabi sa kanya. Kasi siyempre galit ka nga eh. Biglang parang may bumubulong sa'yo, pumasok ka na. Lord, galit ako eh, yung tumabi sa kanya. Hindi mo pag-ibig, pag-ibig ko. Di sumunod ako. Ngayon, umiga ako sa may paanan. Siyempre, di ba, kung may asawa kayo, alam niyo to. Sa paanan, ayaw mo siyang tabihan. And sabi nila, Lord, galit nga po, ayoko po siyang tabihan. Hindi, pag-ibig ko to, hindi mo pag-ibig. Tumiga ako sa tabi, pero nakatalikod. Nakatalikod, di ba? And sabi mo, I love you. But, nakatulog na yan, nakaganyan siya, nakatulog na yan. Sabi niya, hindi tulog yan, nakahanda lang yan. Just in case, di ba? Naka-ready yan. Ngayon, talagang, I need to obey. Yung impressions na pumapasok sa isip ko, kailangan kong sundin. Kasi sabi sa kanya, I love you. Biglang, sorry, I'm not perfect. Hindi niya kinanta. Pero yun yung sinabi niya na I'm sorry. Doon ko na-realize na itong issue ng utos ng Diyos na ating pag-aaralan is something beyond us. Unless we allow the Holy Spirit and God Himself to work in us, we cannot do this. Kaya nga po, kung maalala ninyo, itong sinabi niya sabi niya, you shall not commit adultery. Nagsimula ito sa verse 1. Sabi niya, I am the Lord your God who delivered you from the slavery in Egypt. Importanteng maintindihan natin yun na niligtas tayo ng Diyos and He wants us to understand na itong kaligtasan mo to by grace and you can also apply this by grace. Hindi to yung parang determinado ako, ayusin ko na yung buhay ko. Hindi. We need to understand na hindi natin to kaya without His power. Ang problema natin, sometimes we try to live the Christian life with our own strength. We were saved by His strength, but we try to sustain it by our own strength. Kaya hindi totoo yun kasi the grace of God gives us the power to say no to ungodliness. Kaya siya tutulong sa atin. Kaya when God commanded us not to commit adultery, He's actually protecting something sacred. Yung isang napakasagrado. Hindi lang ito utos, hindi lang ito tungkol sa romansa. Ito ay covenant faithfulness. Ito ay tipanan na mayroong katapatan. Kasi nabubuhay tayo sa mundo ngayon na ang daling baliin ng mga pangako. Ang daling, parang hindi gawin yung pinapangako natin. Madaling mag-walk away, madaling magpalit, madaling, subuko. Kasi ang kultura natin, pag sinabi niya, hindi na ako masaya alis na ako. Ganun na yung mundo ngayon eh. Ang dali, pag napapanood nyo sa sine, parang ang dali lang iwanan nyo asawa, magpalit ng iba. Parang ang dali lahat. If my needs are unmet, I move on. Pag hindi na natatagpuan yan, parang hindi na namimit yung mga pangailangan ko, magtutuloy na ako. Sa dami namang lalaki dyan. Sabi ng iba, sa dami namang babae dyan. Bakit ba? Di ba? Ngayon iba naman, dahil matindi itong nararamdaman ko, palagay ko, tama ito. No? Matindi yung aking pagkagusto rito sa tao na to, palagay ko tama to. Hindi yung ating feelings, hindi yan magdidikta ng tama o mali. Ang totoo, itong utos ng Panginoon Diyos is telling us that the very heart of our God, na ang heart niya, ito ay puso ng isang tapat na Diyos. No? Kaya throughout the scripture, makikita ninyo that our God is a God, covenant-keeping God. Yun talagang kung anong pinangako niya, gagawin niya. Kaya po, kahit na maligaw tayo, hahabulin, hahanapin niya tayo. Kaya nakita ko yun sa parable ng lost sheep. Naalala niyo? That he was willing to leave the 99 just to pursue and seek for that lost sheep. And even when people fail, God remains steadfast. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago yung pagtingin sa'yo. When God saved you, when God saved us, hindi nagbago yung pagtingin niya. He will surely make sure that He will accomplish and perfect what He has started in you. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka susuko ng Diyos. Kahit natulog ka na,
hindi ka isusuko ni Lord. Kaya itong napakaganda. Tingnan niyo sabi ng Deuteronomy, know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. And these commandments teaches us something important. Alamin mo, tandaan mo na ang ating Panginoon Diyos, Siya ang iyong Diyos, tapat at Kanyang gaganapin ang Kanyang tipanan sa iyo. Anong pinagangako sa'yo? Kaya yung faithfulness ay matters because God Himself is faithful. Kaya mahalaga sa Diyos ang ating katapatan sa isa't isa. Mahalaga sa Diyos yan kasi Siya ay tapat na Diyos. At hindi lang yun. Tingnan ninyo yung character ng Diyos sa lahat ng ating pag-aaral. Kaya yung law, kung titingnan ninyo, it has something to do with nothing to do with knowing God and at the same time, loving Him. Kaya nga nung sinamaray si Jesus yan, sabi niya, ano ba yung commandments? Love God with all of your heart, soul, and mind. At tinunoy niya, kapag yan ay tama, pati yung relationship mo sa tao, maaayos. Kaya nga, likewise, love your neighbor as you love yourself. Kaya yung command, hindi lang yan utos. It is showing us kung sino si God. Kaya kung mapapansin nyo, no other gods. In other words, our God is supreme. He is above all. So, paano ka pa matatakot? Parang, yes, my God is greater than all. At hindi lang yun. No idols. He is incomparable. Nothing in this world can represent Him. Kasi para kung maghahanap ka ng magre-represent sa Kanya, insulto sa Kanya yun. Naunawaan? Kaya naman, ang alalan Lord, hindi lang yun. Parang tipanan niya, ganito. Ako lang ang Diyos mo ha, wala ka ng iba. Parang sa mag-asawa, wala ka ng, kunyari, kung ako yung lalaki, wala nang ibang lalaki sa'yo, kundi ako lamang. Kung ano naman, wala nang ibang babae sa'yo, kundi ako lamang. Parang ganun sinasabi mo eh. And sabi niya, at wag mong bibigyan ng ibang larawan. Hindi yung yayakap ko sa ibang babae. Sabi mo, ikaw ang naaalala ko habang yakap ko siya. Hindi, yun yung sabi, hindi totoo yan, hindi pwede yan. And at the same time, sabi niya, kaya naman, binibigay ko sa iyo yung pangalan ko. Okay? Itong pangalan ko, ingatan mo ito. Kung meron akong respetadong pangalan, you have to keep this respectable. Are you following? And huwag ka mag-alala. Itong pangalan to, so powerful. It has strength, it has power, it has hope. Di ba? Parang ganito. Kunyari kung ako'y napakayamang tao, kailangan mo ng pera, at sabihin natin, isa ako sa may-ari ng isang bangko. Gamitin mo lang yung pangalan ko kung kailangan mo ng pera. O, di ba? Kaya wag mo lang gamitin to ng walang saysay. Yun ang sinasabi ng Diyos. And now, kaya tingnan nyo, sabi ng Lord, until now, you haven't used my name. You haven't prayed in my name. Ask in my name that you will receive, that your joy may be made complete. Minsan ang problema natin, hindi natin talaga tinatayuan yung pangalan na yan. Panghawakan natin yung pangalan na yan because that name is truly powerful. Now, hindi lang yon. Parang wow, you can rest. Kasi 6 days of work, pero minsan isip natin, pag hindi ako nagtrabaho, ano mangyayari bukas? Parang kakapusin kami. No, our God is sovereign. He is able to provide us our needs. Di ba? And honor your parents. He reminds us, yang katangian na yan, supreme, incomparable, holy, as in sovereign. Remember this, I am your Father. Diba? Parang, kung tatay mo halimbawa, si Bill Gates, bang problema pa ba sa ikaw sa Microsoft? Hindi na. Kung tatay mo halimbawa, si Elon Musk, puproblemahin mo pa ba yung mga electric car na yan? Di ba? Baka, anak, mamili ka na anong gusto mo. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Kung ang tatay mo talagang, wow, wala akong kakatakutan. At itong pinakamahalaga, sabi niya, do not murder. Bakit ito importante? Because our God desires you to live. Hindi, ba't ako pinahirapan? Gusto mo ba akong patayin? Hindi. I want you to live. In fact, from the very beginning, do not eat this fruit, for you shall surely die. The reason why I warned you, because I don't want you to die. Kaya naman, sabi ni Jesus, the thief came to steal, kill, and destroy. But I came to give you life and have it abundantly. Di ba? Yun ang hangad ng Diyos. Kaya nga, anything sa buhay na nagsasuggest sa iyong mamatay ka, hindi galing sa Diyos yan. Okay tayo? Kaya tinan nyo, yung lead, basahin mo pabaliktad. Ano mababasa mo? Evil. Okay tayo? Kaya kapag narinig mo, pakamatay ka na. Hindi. Evil yan. Hindi galing kay God yan. Okay? Ngayon, kung sabi mo,
papatayin ko na to. Hindi galing kay God yan. Kasi papatayin mo eh. Di ba? Paano kung hindi ko sinasadya? Self-defense. Hindi mo gustong pumatay. Nakataon lang. Naintindihan? Kaya hindi yun kasali dito. Paano kung sundalo ko, kailangan pumatay? Duty mo yan. Hindi yun pagpatay. Kaya mo lang pumatay dahil kailangan mo ipagtanggol ang iyong bayan. Are you following? So, ang issue dito, sasabi na pahalagahan mo yung buhay because they are created in my image. So, anong gustong mangyari? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Yan. Yung katabi mo, tratuhin mo ng maayos yan. Kasi that person is created in the image of God. Gusto niyo mas malapit na aplikasyon? Sa Bible, sabi ng Bible, mga babae, sino mga asawa dito? May asawa, babae. Mga babae, sabi niya, magpasakop ka sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop nyo kay Jesus Christ. Pag-isipan niyo mabuti. Halimbawa, yung asawa mo lumapit sa'yo. Sweetheart, gawa mo naman ako ng kape. Ano ka pa naman? Kikita mo dahil kong ginagawa Ako pa uutusan mo? Ikaw na, tanda-tanda mo na Di ba? Minsan gano'n ang ginagawa. Dahil kong naglalaban na ako, nagligugas pa ang plato, tapos kumamukot na pala ng kape. Di ba? Nangyayari yan isipin mo kung si Jesus yung nag-request. Di ba? Sabi niya, pakagawa mo naman ako ng kape. Hindi, sabi mo sabihin, naman si God dahil ko ginagawa Hindi mo magagawa. Kasi God yan dapat ang sagot mo pa nga, gano'n. Lord, anong gusto nyo? Cappuccino? Macchiato? Americano? Biglang, nagtanong ka ba kung anong gusto nyo ng biscotti? Di ba? May kasama biscotti. Di ba? Kasi nga, you are doing that for the Lord. Ngayon, ganun din sa mga lalaki. Mahalin mo ang iyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo, na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So obviously, you are to serve. Kasi ang pagmamahal is to give. Kaya sabi ng Bible, ang murderer, those who hate their brothers are murderers. Kaya yung mga murderers, they take life. Ang pagmamahal ng Diyos is to give life. Kaya naalala ko siya, sabi nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Tama? So you give. Kasi yun ang idea ng Diyos. Kaya nga, for God so loved the world that He gave. Ngayon, isipin nyo ngayon na you are to treat the person as if you're doing that to the Lord. Kasi He is created in the image of God. Paano mo siya kakausapin? Paano mo siya tatratuhin? Papahalagahan mo siya ngayon. And that is exactly the commandment is all about. Bakit yan konektado doon? Pansin niyo ba, kasunod niya yung honor your parents? Because yung reward sa pag-honoring the parents, ano yun? You will have a long life. Tapos puputulin mo, kaya thou shalt not murder. Naintindihan? Now, kung naintindihan natin yung law na yan, yung thou shalt not murder, kung naintindihan natin we are to value life, naku, pahalagahan natin ang bawat pangako nating binibigay sa tao na kinakausap natin. Tama ba? Kaya sabi ng Bible, do not commit adultery. God is faithful. So it's more than just about adultery physically. It is about how we value our vows before God and before men. Kasi nung kinasal ka, it is a covenant. Covenant vow yan before the Lord. At nung kinasal ka, kaya kung dadayain mo yung asawa mo, hindi mo dinadaya yung asawa mo. Nagkakasala tayo sa Diyos na kung saan dun tayo nangako. Naintindihan? Kaya ang mga kinakasal ko, ano nung pinangangapangako kalabitin mo lang ako, nandyan na ako. Tigilan mo ako, hindi mo kakayanin. Mawawalan ka ng energy. Yung mga pangakong ganun, wag mo ibibigay dahil hindi mo hawak ang beat. Di ba? Yung pangakong kaya mo lang, hindi yung lahat hindi ganun. Kaya be realistic. Kasi ganun ang ibig sabihin ng pagpapahalaga sa buhay ng ibang tao. Whatever promise you made to anybody, kahit hindi mo asawa, minsan kahit mahirap, you have to do it because you value the life's person. Naintindihan? Kaya nga ito ang amazing part. Tingnan nyo. Kaya yung lahat ng itong character na to, yung ating proper response, kahit saan bagay, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, we are expressing worship to God. Because it is our proper response. Anong tamang response? If God is supreme, then you have no other gods. If God is incomparable, then don't ever dare to get something else to be God. Well, yun ang proper response natin Sorry May sumasabit na yung kinain kong steak. Hindi, joke lang. Joke lang. Now,
what He has done and what He continues to do. And this is something beautiful. Itong worship na to is not just a one-time thing to know God. It is a continuous personal experience. What He has done and what He continues to do. Kaya maraming tao, they never understood real worship because they thought it's a ritual. No, it's a personal encounter with the Lord that you're continuously experiencing Him and continuously having personal relationship with Him. Nagkakaintindihan? So, yan po tayo ngayon. So, kaya ang ating tatalakayin is no adultery, be faithful. Why? Because God is faithful. May dalawang bagay tayong dapat titignan. Una, the deadly disease. Itong adultery na ito, it's a pandemic na grabing deadly ito. Bakit deadly? This virus is somehow a form of unfaithfulness that rejects God's covenant design. Kasi mayroong dinesign ang Diyos for our good. Kasi sabi ng Bible, it is not good for a man to be alone. So when He created the family, merong unang-unang pillar yan. Ano yung pillars niyan? The relationship between husband and the wife. Nagkakaintindihan? So sabi niya, pag ni-reject mo yung design na yan, sakit yan. Sakit yan. At hindi basta sakit, a deadly disease. So, hindi lang yon. Buti na lang, ang Diyos hindi siya, iniwan na lang tayo, bahala na kayo, mamatay na kayo dyan. Hindi. He gives us a divine cure. Not just we need to acknowledge the faithfulness of God, but Christ Himself restores us to faithfulness. Kasi hindi natin kayang bumalik. Okay? So pag-aralan tayo isa-isa. Deadly disease, unfaithfulness rejects God's covenant design. Now, napansin po ninyo, ang design ng Diyos, unang-una, nung sinabi niyang do not commit adultery, it's very clear that it has something to do with our covenantal relationship. Meron tayong binitiwang tipanan. At similar to do sa tipanan ng Diyos sa Israelita at sa bawat isa sa atin, ganun din yung picture na yan. Kaya yung picture ng relationship natin kay God, parang picture ng mag-asawa. No? Kaya, tingnan niyo po kung gaano kahalaga itong bagay na ito. Sabi ng Bible, itong tipanan na to may basic design. Sabi niya, He answered and said, have you not read that He created them from the beginning, made them what? Male and female. So the idea of this covenant relationship, since God invented marriage, which is the pillar of the family, and the family is the basic unit of the society. Pag ito na ayos, okay lang yung Senado na yan. Susunod na yan, bandang huli. Kasi mamamatay din naman sila Di ba? Hindi. What I'm saying, talaga yung next generation will fix it. Tama ako, mamamatay din naman ako. Patapos na rin naman tayo. Pero ang punto ko, parang as we make sure na yung pamilya natin ayos. Pero hindi maayos yan kung yung mag-asawa hindi ayos. Crucial yung mag-asawa kasi yun ang pilar Kaya pag ito ayos, tuloy-tuloy na yan. At yung covenant na yan, hindi natin inimbento yan. It is not a social contract. It is invented by God. It is a covenant between male and female. Kasi ngayon sinisira nila yung concept ng pamilya Akala nila ang relationship between male and male, female and female. Hindi ganon. Sa simula pa lang, kung naalala nyo, si Adan at si Eva. Di ba? Hindi naman sinabing Madam at Eve, di ba? Hindi naman sinabing Adam and Steve. Talagang maliwanag, Adam and Eve. At hindi lang yon. Ngayon, kahit sino pa, talagang marami. Kaya hindi sinabing Lord, si Adan at si Eva iba. Hindi ganoon. Isa lang. Nasusundan? Parang malungkot na kayo. Kaya sinasabi ng Diyos, teka. Ito yung pinakatinan nyo, And for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. God is saying, this is something, a test of loyalty. Yung closest relationship that we have prior to getting married is our relationship with our parents. Tama? Pero sabi niya, iiwan mo na yan. So never allow your in-laws to interfere your relationship na para maging maayos. Nakuha kasi they need to release you to the Lord and have your own life na malaya kayong gagawin para sa purpose ng Diyos. Katinan nyo, and they shall become one flesh. Ibig sabihin, dareho na kayo ng direksyon, hindi na kanya-kanya. Hindi na kayo binata, kaya pag kinakasal, alala nyo may mga kandila.
Yung bawat kandila na yan, sa gisag ng pagiging binata, dalaga, tapos may kandila sa gitna. Pinapatay yung kandilang dalawang yun na sumasagisag ng pagiging binata at dalaga. Sisindihan yung kandila sa gitna. Kasi hindi na sila dalawa, isa na lamang. Kaya pagpatay nila yan, patay na ang maliligayang araw nila. Bilang binata at dalaga, dahil may panibago silang kaligayahang haharapin. Naunawan. At this time, they had to go towards the same direction. Kasi ang hirap nun, paano kayo magiging isa kung hindi kayo pareho ng direksyon? Kaya importante yung mission. Kung di walang mission, yung lalo na yung lalaki, ay kung si mission yan. Kaya kung may mission yung lalaki, may mission yung babae, pareho sila ng mission, go! Pero kung magkaiba kayo ng mission, wala ko, gulo yan. Kaya dapat pareho, kaya sabi nga ni Antoine de Saint-Exupéry, love is not gazing at each other. It is looking towards the same direction. Kaya nga, sila God din, ayaw niya rin for us to be equally yoked with unbelievers. Bakit? Magkaibang direksyon. Hindi parehas. Bakit ba? Nagiging Christian naman. Hindi yun, kumbaga by principle, hindi yung exemption o kaya sa mercy at grace ng Diyos, naging Christian, praise God if that happens. Pero hindi yun guaranteed. Naunawaan natin. Kaya dapat sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Kareho tayo ng direksyon. Ang direksyon natin is to glorify God. Hindi yung kanya-kanya tayong Diyos na sinusundan. Kaya yung covenant na yan, importante yan. And some Christians, they would even claim, sabi ni Lord siya daw excuse me, God will never instruct you to go against His own words. Kaya alam mo, kaya hindi mo alam yung word ni God, obviously, iniisip mo, makukumbinsi mo yung sarili mo na tama ka. Pero in reality, may tama ka. Maliwanag? Kaya, eto na naman tayo. So sabi niya, tingnan nyo ha. So, since you have one direction, they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Wala kang karapatang sirain yan. Kaya kung wala kang karapatang sirain, ano gagawin ko? Abay, pagandahin mo. There are no perfect relationships, but you can make it beautiful. Di ba? Lahat tayo, may adjustment na ginagawa. Naalala ko, noong time kami, noong bago kami, ang aga kong, maagang magising asawa ko. Ako naman, maaga akong matulog. Ibig sabihin, umaga na ako natutulog kasi nag-aaral ako sa gabi. Naku, ang hirap pala dahil pag natulog na ako, saka naman ay ang babae masisipag ha. Kamay, paa, bibig, sabay-sabay yan. So hindi ka talaga. Ang problema, sabi ko, anong gagawin ko daw makatulog? Minsan gusto mo, ano ba ito? Gusto ko na awayan. Bakit hindi ito na, wala ba itong galang sa mga natutulog? Hindi. Mamimili ka. If you are together forever, or for the rest of your life, do you want to be together miserably or happily? So, ikaw magdidesisyon. Tama? So, hindi ako gagawa na magiging miserable yung aming relationship. Kasi kakasama ko na to for the rest of my life No one can separate. Kaya, inisip ko, paano kayo makakatulog? Gawin ko na lang musika yung kanyang mga salita. Sige na kayo, maglinis na kayo. Kailangan natin ito. Hindi pwede. Masyadong rap. So, ano na lang? Sabi ng Lord, matulog ka kasabay niya. Mag-aral ka na lang habang di mas maganda. Nakuha, you have to adjust. Kaya, the moment you get married, tandaan mo to, you're already dead. You die to yourself, you are now alive to a new life. This time, with your spouse. So, gusto niyo mag-asawa? Enjoy! Bakit? Gusto rin naman ng Diyos yan Kasi nga, dinesign niya yan. Ngayon, may blessing pa si God. God gave us sex as is God's design. Yung sex na yan, gift ng Diyos yan. Hindi masama yan. Bakit? Tingnan niyo sabi ng Lord. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Tama, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Bakit gusto ng Diyos dumami tayo? He wants the whole earth to be filled with His image. Di ba? Punuin mo yung buong mundo ng imahin ko. Yun ang sinasabi niya. Kaya magpakarami kayo. Ang malungkot kayo, hindi na naintindihan ng mga mag-asawa yan. Akala nila yung sex, mag-enjoy lang. Hindi, magpakarami kayo. Huwag kayo magpakarami ng aso.
Yung iba aso na lang inaalagaan. Mas mabuti pa aso, kaysa sa tao. Ano ka ba? Gusto ng Diyos dumami. Anong paparamihin natin to, mga demonyo? Wag! Paramihin natin ang mga matutuwid na tao. Pastor, hindi mo naintindihan. Ang hirap kaya. Kaya kung inisip mo yung hirap, selfish ka. Kasi you're not obeying God. Kasi yung hirap na yan, yan ay relative. Depende yan kung paano mo titingnan yung hirap. Kasi sa totoo lang, kami magkakapatid. Mahirap lang din kami. Pero sa awa ng Diyos, lahat kami professional. Di ba? Ako ayaw ko ng marami. Naisip ko mga 2 lang, 3 lang. Sabi ng Lord, ano ka ba? Kaya nagulat ako, binigyan ako ng kambal sa dulo. Naging 4, wala kaming lahi. Sabi ko, Lord, ba't ang dami? Hirap na nga ako sa 2 eh. Tapos, ibig mo, panganay ko, tapos 4 na taon ang hinintay. Nagtitiis kami, bilang ng bilang. Biglang nabuntis, 1 taon at kalahati lang, manganganak na. At kambal pa. Umiyak talaga ako nung nabalitaan kong kambal. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Sabi niya, hindi rin ako nagbibiro. Tuntua pa siya. Sabi ko, Panginoon Diyos, ano kukuha? Galit ka ba sa akin? Sabi ko, paano ko pa kakainin itong kambal na to? Sabi ng Lord, hindi mo siya anak. Ha? Anak ko siya. Ibig sabihin, ako magpapakain dyan. Ako magpo-provide dyan. Alam nyo, yung bunso ko, nung nagtapos, biglang iyak ako ng iyak. Nagtapos ng doktor, paano yan Kaya sabi ko, grabe naman, paano napatapos ito ng isang tricycle driver noon? Kwento ko sa inyo para makita nyo na ang Diyos, pagka sinabi niya, susuporta niya because He is faithful. Amen? Di sabi ng anak ko, pagkatapos yung pag-graduate, sabi niya, magdo-doktor po ako. Sabi ko, will ni Lord? Opo, pinag-pray ko po mabuti. Okay, bill ni Lord. Bahala sa sayo. Hindi ko kaya, pero the Lord will take care of everything. Nagkaroon siya ng scholarship, nag-enroll. Kasi cum laude graduate naman siya eh. So, pag-enroll niya, libre nga. Pero nung nakita ko, hindi lang nagsusunog ng kilay, pati bunbunan ko dinadamay. Parang hindi tama to. Kasi nakikita ko parang madudoktor to, hindi to magiging doktor. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman po siya ng scholarship na hindi naman nakasalalay sa grado. Kasi ako pa rin nagigilty dahil parang ako yung tatay na irresponsable, hindi ko siya mapaaral. Pwede po ba bigyan mo siya ng scholarship na ayon sa mission at tawag na binigay mo? Hindi dahil sa lamang, yung parang sipag lang niya. Di parang sariling kayod pa rin. Di sabi ko, pray ako ng pray. Pero mo may lumapit mag-asawa, walang anak. Sabi ba naman, nangangarap po kaming makapagpatapos ng doktor. Sa lahat ng tatanungin, ako sabi, yes! Pero kailangan, disente pa rin ako Ganun ba? sabi niya, dahil nasa uplift ako, sabi niya, sige po, ihahanap ko po kayo ng mga nangangailangan. Tapos biglang, siyempre, ako nagtatanong sa Lord, sana i-follow up niya. Nasabi, kayo, wala ba kayong anak na magdodoktor? Pero siyempre, kailangan kalmado ka lang. Kailangan, yung pastor ng dating. Hindi mo kang pera agad. Sabi ko ganun. Alam mo, ganito na lang, kausapin niyo yung anak ko kasi ayoko na ma-commit siya kasi may requirements kayo na hindi niya kaya. Unfair naman sa anak ko, parang binenta ko, di ba? Sabi ko, mag-usap na lang kayo. So, nag-usap sila. Pagbalik walang strings attached. Talaga, binigay na nga yung cheque, 2 milyon eh. Wow! Bili natin ng kotse! Diba? Teka, hindi pa tapos. Ako naman, sabi ko, teka, balik mo. Bakit? Kasi una-una, negosyante yan. Yung pera na yan, kaya pa nilang paramihin. Be good steward. Tayo, matutulog lang yan sa atin. Sayang ang pera. Money is meant for circulation. So, mabuti pa, ibalik mo, sabihin mo, pag mag-tuition fee na lang, saka nila ibigay. Di ba? So, yun ang nangyari. And of course, the rest is history. She graduated from medical, parang the medicine. Ngayon, nagre-residente na siya. So what I'm trying to say is this. Our God will surely be faithful to accomplish what He has started. Naintindihan? So importante yun. Kaya
sa isip natin, misa ayaw natin mag-anak. Alam niyo ba, ang Britanya ngayon, nagkakaproblema sila? Because they're being conquered by the Muslims for the in history. Daming taon na lumipas, hindi nila makonquer ang British Empire. Natalo ang Ottoman Empire. But today, even without a single bullet, nasasakop nila ang Britanya. Why? Biological addition. Padami sila ng padami biologically. Hindi sila natatakot. Kaya ngayon, pati New York, damay na. Pati New York, Muslim na rin. Walang single bullet. Bakit? Because itong mga to, nagtitiwala sila. At samantalang tayong Christian na dapat totoo, nagpaparami ng mga mananampalataya, tayo ang mga takot. Hello? Andyan pa kayo? Kaya kung kayo mag-asawa, remember this, God has given you the gift. Huwag niyong isipin na, saka na, hindi ka na. Di! Sumunod ka sa Diyos. Gift ng Diyos yung kaya sabi ng Bible, marriage is to be held in honor among all. And the marriage bed is to be undefiled. Yung covenant na yan, yung sex na yan, is within the covenant marriage, a covenant agreement. At sabi ganoon, kaya yung fornicators, adulterers, God will judge. Yung outside that covenant, ayaw ng Diyos. That's considered immorality and part of adultery. Kaya sabi ni si God, binigyan niya tayo ng regalo, napakaganda niyan. Sex is so beautiful. Sex is so sacred. Covenant, life-giving. Pero within the covenant agreement. The covenant design of God. Kaya tingnan niyo, papakita ko sa inyo nung in-explain ni God, yung thou shalt not commit adultery in Leviticus. Tingnan niyo ha? Then the Lord spoke to Moses, saying, you shall also say to the sons of Israel. Sino nagsabi? Sino nagsabi kay Moses? Si Lord. So hindi ito isip lang natin. Si Lord mismo nagsabi. Subukan natin. If there is a man who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Napansin nyo? Because yung wife ng kaibigan mo, meron siyang covenant doon. Hindi ikaw. Kinuha mo. It's outside the covenant. Kaya sabi niya, it's an adultery. Then sabi niya, and if there's a man who lies with his father's wife, obviously, yung covenant is with his father's wife. Kaya sabi niya, he who has uncovered his father's nakedness, both of them shall surely be put to death. Lahat ng issue ng adultery, pinapatay. Kaya kung yan ay totoo sa atin, ubos ang Pilipino na may asawa. Naintindihan? Baka iba pa nga, hindi pa kasal. Patay na. Kaya dito, ang bigat nito. Now, tinuloy natin. If there is a man who lies with his daughter-in-law, obviously the daughter-in-law is with a covenant agreement with whom? With their son. Diba? Both of them shall surely be put to death. They have committed incest. Now, if there is a man who lies with a male, and those who lie with a woman, hindi ako nagsabi nito ha, si God. Kaya kung gusto nyo magalit kay God, huwag sa akin. Naintindihan? Bakit naman male sinama dyan? Kasi yung covenant is between male and female. Kapag ginawa mo yan between man and with a woman, with a man, it's not within the covenant agreement or covenant design. Tama? Ngayon, dinagdagan pa. Kasi ang word niya dito, both of them have committed a detestable act. Marami pa ngayon nag-explain ng mga passages like umali ang context, hindi nyo binasa. Huwag na tayo mag-context. Tingnan na lang natin yung unchangeable character ng Diyos at ano sinabi niya. Para basahin natin yung mga context na yan from that context, from the very heart of God. Naunawaan? Kasi design nga yun eh. Hindi niya babaguhin yung design na yun. Kasi gusto niya magpakarami tayo to fill the earth with this image. Okay tayo? Now, ulitin ko huwag kayong magalit sa akin. Si Lord na lang awayin nyo. Okay? So, tuloy tayo. Sasabi nga nun, if there is a man who marries a woman and her mother, it is immorality. Dapat naman, dalawa-dalawa yung covenant mo, nanay at anak pa. Ano yan? Package deal? Buy one, take one? Hindi, sabi niya, yan din, dapat they would be burned with fire. Now, hindi pa natapos doon. If there is a man who lies with an animal, pati hayop, for love. Ano yun? Sabi niya, shall be put to death. You shall also kill the animal. And if there is a woman who approaches any animal to mate with it, you shall kill the woman and the animal.
Ang lupit. Sabi ko, parang noon hindi ko ma-imagine. Pero ngayon naisip ko, saan ba galing yung HIV? Di ba galing sa unggoy yun? Paano nakapunta sa tao yun? Baka ganito nangyari. Tama? Hindi ko alam. Baka ganyan lang. Tanong na lang yung unggoy. Kung na-rape siya. So ang punto ko ganito, there is nothing wrong with sex. The problem is sin. Are you following? Ang problema, hindi naman yung sex eh. Ang problema, yung kasalanan. Kasi ang kultura natin, minsan may dalawang pagkakamali. Some, we worship sex. Wala lang ibang ginawa kundi lahat na lang sex, kanta, sex. Parang ano ba yan? Yung iba naman, they shame sex. Parang, kumbaga, sa Bible, hindi sinasabing i-worship mo yung sex. Na parang yun ang buhay mo. Na you have to satisfy your lustful desires. Pero, yung iba naman, sobrang takot naman sa sex, dinidemonize naman nila. Basta inside the covenant, sex is wonderful. It's a gift of God. Nagkakaintindihan? But beyond that, ayaw ni Lord. Now, kaya nung sinabi ni Lord, you shall not commit adultery, pinapakita ni God na we need to be faithful. Kasi the Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Alam mo ninyo, hindi naman lagi tayong excited sa partner natin. Okay? Let's be honest. Hindi naman laging, I'm so in love with you. Mga ganyan. Hindi naman ganun talaga eh. Minsan, gusto mo siyang kainin sa sobrang pagmamahal mo. At minsan, sana nakain mo na. Parang ganun. Naintindihan niyo yung sabihin? So we need a continuous renewal of such faithfulness that comes from God. Nagkakaintindihan tayo? We need that. Kaya, it must be renewed every morning. It's only by the grace of the Lord. Subukan niyo lang, halimbawa. Di ba, huwag kayo magpapaniwala sa pelikula. Di ba, pag hinalikan mo, matutulog na kayo, hinalikan mo, good night. Subukan mo sa umaga, pagising. Halikan mo ulit. Imbornal! Parang saan galing yan? Yun ang realidad ng buhay. Kayo yung mga sa pelikula, nag-aalikan pagising, kalokohan yun. Ang baho kaya nun. Kung hindi nagsipilyo muna. Now, kung wala kayong asawa, wag nyo nang pangarapin. Yun lang sa mga asawa. Alam nila to. Kung wala kang asawa, subukan na lang. Pagising mo, mahimatay ka ulit, matutulog ka ulit. No, malalaman mo, kaya wag ka na magkunwari. Alam natin lahat yan. Kaya ang idea ng Diyos, we need God's faithfulness to be upon us. Kasi faithfulness is not merely a rule God invented. Faithfulness reflects who God is. And God does not merely make covenants. He keeps it. He keeps covenants. Kaya napaka-importante. Kaya ang marriage ay refleksyon ng covenant-keeping faithfulness ng Diyos. Kaya ngayon kanta natin na, let me declare, you are faithful. Di ba? Let me declare you are faithful. Kasi yun ay pahayag. Yung buhay mag-asawa, kapahayagan yan. Kaya tinan nyo ha, sabi sa Ephesians, when Paul discussed about marriage, about the roles of the husband, roles of the wife sa marriage, ano sabi niya sa ending? For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife. And the two shall become one flesh. The mystery is great. But I am speaking with reference to Christ and the church. Di ba? Kanina lang yung mag-asawa eh. But I'm talking about Christ and the church. Kasi the marriage is a picture of Christ's love to the church. Kaya yung pagmamahal na yan, ang isip niya forever. Kaya tingnan nyo, meron bang dito kinasal, ang kanta nyo ganito, on this day, I promise 2 years. On this day, no? Meron bang ganon? Wala. Anong kanta natin? On this day, I promise forever. Kasi yun ang hangad ng Diyos. Kaya Satan will do everything to destroy marriages. Bakit? Para masira yung picture ng unconditional love ni Jesus Christ sa church. Kasi sirain niya yan. At huwag tayong makiisa sa Kanya. Huwag natin siyang suportahan. If we are God's friend and we belong to His family, let us not support the agenda of the enemy. Ang agenda niya is to destroy marriages. Ilaban natin. Ang deception ganito.
Ang deception sa panahon natin ganito. The root of sexual sin is worship disorder. When pleasure becomes God, siyempre, yung pleasure ang hinahagam mo, habol mo. Then desire becomes master, itong malungkot, people become products. Kaya ang sabi ng Lord, warning ko sa inyo, because they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever and amen. Alam niyo correcto niyan? He gave them over to the lust of their heart. Kaya sabi niya, wow, nakakatakot naman to. Kaya alam niyo, mag-ingat to tayo. Actually, sa Ecclesiastes, sabi ng Lord, may mga babae na talagang patibong. At yung mga tuwid, maliligtas dito. Pero ang mga liko, mahuhulog dito. And if we are pleasing to God, for sure, He will always protect us. Are you following? Kaya pag ikaw hinayaan ka, tuwan-tuwa ka pa, nalalaglag ka, kabahang ka, kasi it only shows na hinayaan ka ni God. At ayaw nating mangyari yun. Nagkakaintindihan tayo? Now, kaya naman, sabi ng Panginoon, kaya naman, sabi ko na ito, naisulat ko na ito na, sex is a wonderful gift, but a terrible God. For sure, kawawa tayo. Kaya ang totoo niyan, ang ating buhay, yung pong issue ng adultery, hindi yan physical. It is more of spiritual. Kaya sabi ng Bible, you adulteresses. Kaya adulteresses yan because we are the bride of Christ. Do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Can you imagine? Ano ba yung world? Yung world is a system. Yung world is like what John described, lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Hindi nyo ba napansin? Minsan ang desisyon natin, ano yung masarap sa katawan? Ano yung masaganda sa mata? Ano yung nakakayabang? Kaya may mga nag-uusap, pare ko, nadadaya ako, asawa ko, hindi niya ako nahuhuli. Wais kaya ito. Nagyayabang pa! Hindi nila alam, kaaway ka ng Diyos. Kaya hindi mo naintindihan. Kasi, therefore, whoever wishes to be a friend of the world, make himself an enemy of God. Kaya dito, he's talking about what? Divided loyalty. A heart that belongs to God, yet keeps running after other lovers. Kaya ito ang sabi ni Timothy Keller. Maaring sa puso natin, wala na, hindi ako nag-adultery. Pero in reality, yung puso natin malayo na sa Diyos kasi hati yung ating loyalty. Kaya para siyang idol. Is anything so central and essential to your life that should you lose it, your life would feel hardly worth living. May mga tao, ang kanilang Diyos-Diyosan, kanilang mga anak. Huwag lang mangyari ito sa anak ko. Pag nangyari ito, ayoko na kay God. Iba naman, magulang. Pag nawala ito magulang ko, wala na ako saysay. Magpapakamatay na ako. Iba naman, trabaho. You see, our work does not define us. Wala kang trabaho, gumawa kang trabaho. Ang Diyos ang dami papagawa sa atin. Di ba? Kaya napaka-importante nyo sa sabi ng Lord, it can be a family, children, or career, making money, achievement, certain acclaim, saving face or reputation, social standing. It can be a romantic relationship, peer approval. Sa palagay nyo, yung mga desisyon sa Congress, sa Senado, ano nakikita ninyo? Huwag na natin pag-usapan. Ang hirap. It can be a romantic relationship, peer approval, competence and skill, secure and comfortable circumstances, your beauty, your brains, a great political social cause, your morality and virtue, at ito pang magkakagulat, even success in the Christian ministry. Alala ko during my ministry days sa ibang ministry, I was enjoying God's goodness until the Lord took me out of that ministry. So isip ko, Lord, ganito lang ba yun? And doon ko na-realize, sino ba talaga ang nagdi-define ng buhay mo? Ministry o ako? Will you continue loving me with or without the ministry? O nga, no? Naku ha? O nga, no? Parang doon mo marirealize kung sino talaga importante sa'yo. Di ba? Sometimes the challenge is between your friend and God. Minsan the challenge between your relationship. Yung iba, ipaglalaban yun, patayan. Kahit na alam nilang ayaw ni God. Nakuha? Kaya physical adultery often begins with spiritual adultery. Kaya
Pwedeng success become our idol, pleasure, career, entertainment, approval, relationship, secret desires. Kahit nga ngayon, nakakagulat, makikipagpatayan pa sila para sa kanilang politiko. Diba? Parang ano ba? Yan ba magbibigay sa atin ng kinabukasan? Hindi daw. Tingnan ninyo. Pare-parehong apelido mula pa noon. Nagbago ba yung bansa natin? Wala sa kanilang sagot. Kaya iniisip ko, sana magbomoto naman tayo ng ibang apelido. Ano apelido mo, kuya? Ha? Tapasyo? Tapasyo, tama? Ha? Kapasyo. Yan ang boto natin, Kapasyo naman. Hindi, pare-parehas na lang. Di ba? Tapos maasa tayo magbabago bansa. Di ba? Ispirahin naman natin yung makatotohanan. Di ba? Yung may kapasidad. Kaya Kapasyo. Hindi siya tumatakbo, ha? Baka ma-misinterpret ninyo. Hindi ka man tumatakbo, no? Hindi. Ibig sabihin, naku, pagpilihan naman natin yung may objectivity naman, hindi naman parang, kasi apelido na yan, grabe, it resonates to me. Wag lang ganon. Kasi love says, I give myself for you. But lust says, I use you for me. Diba? Kasi mayroong isang babae, nagsabi ng ganito eh. Alam mo, sweetheart, pinakasalan kita, sabi niya, for better or for worse, hindi for lunch and dinner. Grabe naman to. Parang ayoko nung gano'n. Basta gusto ko lang yung, hindi gano'n. When we committed ourselves, talagang sinabi na natin na, eto ako sa'yo. I am giving my whole life to you. As I've said, once you get married, you're dead. Forget about yourself. Diba? Kung gusto nyo maging kaya yung covenant na to, yung relationship, bagamat ito ay dapat faithfulness, it's not sustained by feelings. It is sustained by our commitment to the covenant. Di ba? And I'm telling you, hindi nakakatuwa. Kaya nung kinasal kami, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ang ginamit ng pastor ay yung wedding at Cana. Doon sa wedding at Cana, merong bino. Nagkaubusan. Kasi kahihiyan yon nung magkaubusan ng bino. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, He turned the water into wine. Ang kanilang karanasan, kasi mga araw ang binibilang pa nagsa-celebrate eh. Ang kanilang karanasan, yung best wine is being served at the beginning. Kasi sa kanilang isip, ang buhay mga asawa, masaya sa simula. Yung tipong pagbagong asawa, upo, pasok ka na. Nagbubukas ang pinto. Tapos pag naglalakad, hawak ka, inaalalayan. Talaga alalay. Tapos pag uupo pa, upo ka na. Next. Ang saya. Yung babae naman, yes. Tuwa naman siya. Pero paglipas ng ilang taon, di ba yung mga vino sa huli, mababa na. Ganito yan. Pumasok ka na kasi, late na nga tayo eh. Hindi ko mabuksan ang pinto. Wala na! Galit na galit. Tapos pag naglalakad, talagang naiwan eh. Dali mo! Yung babae, opo, sandali lang. Di ba? Kawawa. Tapos pagdating sa upuan, nakaupo na, umupo ka na, ang arte-arte mo, maunahan ka pa ng iba eh. Walang-wala na. Dati pag umuubo pa, daling kita sa ospital. Ngayon, ano ka ba? Ubo ka na ubo para ka aso. Nag-iba na! Ano nangyari? Yan alam nyo, dahil ang Diyos ang nag-invento ng kasal, nagulat sila, why are you serving this only now? Kasi sa pananaw ng Diyos, dapat habang tumatagal, lalong sumasarap. Oh, ayos ba yan? Sayang, wala yung asawa ko. Tanong mo sa kanya mamaya, interviewin niyo siya. Nooks! Para alam din nyo kung anong sinasabi ko dito, kung totoo o hindi, di ba? Interviewin niyo. Pero what I'm trying to say is this, ang heart ng Diyos is for us to enjoy kasi it's not good for a man to be alone. In that He created a woman to be His helpmate. Now, ito pang amazing part. Sabi ng Lord, you had heard. Kasi parang okay na ba? Hindi. God is not after shallow obedience. Sabi niya, you shall not commit adultery, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Ano sinasabi ng Diyos? Yung adultery, hindi lang yan yung actual na pakikipagtalik sa tao. Ito, yung lust mo, sinasatisfy mo through your imagination. Di ba, kumaga, hindi ito tungkol sa temptation, ha? Kasi, sabi nga ni Martin Luther, pwede, yung ibon, hindi mo mapipigilan dumapo sa ulo mo. Pero wag mong hayaang magpugad. Parang labo na. Kaya, yung nangyayari, pinahayaan mo magpugad. Hindi ganon. Kasi, hindi naman masama na ma-appreciate mo yung beauty ng ibang tao, yung ganda naman niya. Hindi masama yun. Pero yung pagnasahan mo siya,
Iba na yon. Yun ang sinasabi ni Jesus, you have already committed adultery in your heart. Now, isipin nyo to, para mapigilan ka, isipin mo na mabuti ganito. If your right eye make you stumble, sabi ng Lord, tear it out and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. O, ganito na lang isipin mo. Ganun ba talaga siya kaganda? Para ipagpalit mo yung kaluluwang madala sa impyerno? For the rest of eternity? Talaga, sigurado ka. Papimili ka. Katawan o impyerno? Kahon. Huwag ka parang kumbaga, ganun ba talaga nakakapogi? Para ipagpapalit mo yung kaluluwa mo? Naman! Di ba? Be wise! Come on! Yung saya na yan, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pero eternity? Wow! Huwag naman. Nakuha ninyo? Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Huwag mong ipagpalit ang mga pansamantalang kasiyahan para sa walang hanggang kaparusahan. Ayaw natin yan. Kaya sabi ng Lord, kaya yung iba, dinidivorce yung asawa para makapag-asawa ng iba. It was said, whoever sends his wife away, let him give her certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except for the reason of unchastity, make her commit adultery. And whoever marries a divorced woman, commits adultery. Kasi may mga ganun na, sige, divorce mo na para makapag-asawa ka ng iba. Sabi ng Lord, hindi tama yan. And kaya, tandaan ninyo, yung adultery is more than getting involved with another man or another woman. It is more on, and sabi ni Lord, kayo rin, dapat ganon. Huwag lang sila turo kayo ng turo ganyan. Tayo rin. Maging consistent tayo. Kaya let me just end with this. Naalala nyo, mamaya, tawagin ko na muna po, yung isang kapatid natin, praise God, dumaan sa gantong dilim. But he was able to recover because of the grace of God. Panoorin po natin siya, no? Kasi kahapon pa siya nagte-testify hanggang kanina, pero kailangan siyempre para may family time din sila. Kaya binidyo na lang. Panoorin natin, okay lang? Tulad ka naman Gising ka na. Panoorin natin, okay? Ito po. I led a worldly lifestyle before I met Christ, chasing self-help, materialism, and immoral relationships. Yet in all these, I felt empty. This longing led me to seek God, and in that season, I met Alvi. It was in a local community church where both of us came to know Christ. We served together, grew close, and were married in 2015. God blessed us with 2 sons. In 2018, I left my corporate job to study full-time in seminary, sensing the need to be equipped for ministry. Alvi carried much of the financial and family responsibilities during this time. But despite being in ministry, I struggled with rudeness, impatience, and anger rooted in insecurity. I also entertained impure thoughts while maintaining an outward image of spiritual strength. Over time, I became emotionally involved with a young woman close to my wife. What began as seemingly harmless conversations and counseling slowly turned into secrecy, private meetings, and eventually sexual sin. I hid this for nearly 2 years, too proud to confess, convincing myself that since it had ended, I could simply move on. I had prayed for an opportunity to transition from our previous church, and through an invitation, God brought us to CCF in 2021. Around that same time, I also graduated from IGSL. Because life seemed to be moving forward and ministry opportunities continued, I deceived myself into thinking I had somehow moved past my hidden sin without fully confronting it before God. Looking back, I realized I misinterpreted God's providence and kindness. But Scripture reminds us in Luke chapter 8, verse 17, that nothing hidden will remain concealed. Hidden sin poisons the soul and quietly erodes relationships. In January 2023, everything was exposed when the woman confessed to my wife. When Alvi confronted me, I admitted everything. I feared losing my family, ministry, and testimony. Yet, in that painful moment,
my wife said something I will never forget. Despite what you did, I will not do anything that will not glorify God, and you should use everything you have learned in seminary. That night, as I sat alone, I felt condemned and hopeless. But in that darkness, I was reminded of Jesus, that this was precisely why I should come to Him, not when I'm strong, but when I am broken. It was also in this moment that God began correcting my view of Him. I realized that my shallow understanding of God had allowed me to minimize sin and overestimate myself. But seeing Him rightly as holy and faithful broke me. His holiness exposed the depth of my sin, while His faithfulness assured me that He had not abandoned me. This led me not just to regret, but to genuine repentance, deeper worship, and a renewed desire to follow Christ in humility and dependence. That same evening, we reached out for help from trusted spiritual mentors and leaders. The next day, I confessed everything to my family and in-laws, expecting anger, but instead received grace, forgiveness, and support for restoration. It was a living picture of Hebrews 12, 6-7. The Lord disciplines those He loves. And even before I asked for forgiveness, Alvi said, Christ forgave me, so I am willing to forgive you. That grace became a powerful instrument of God, used to soften my heart and lead me toward true repentance. We began the long process of restoration, meeting with pastors, receiving counseling, and rebuilding trust. It was painful to revisit the past, but God sustained us. The CCF community became His instrument of grace, walking with us through biblical discipline and restoration. Our leadership roles were set aside so we could focus on healing. Through accountability, counseling, and faithful walking with the community, God slowly replaced shame with the assurance of His love. Today, by His grace, we are able to serve and walk alongside others through premarital counseling, the Across Family Ministry, and even the privilege of officiating weddings. Alongside this, we also belong to a discipleship group, and by His grace, we also lead our own couples D group. These are not rewards, but reminders that God delights in using redeemed sinners for His purposes. In my role overseeing discipleship management for CCF, I am continually reminded that this is not about merit, but grace. All of this points to one truth. It has never been about me. It is about a holy and faithful God who restores what is broken, lifts the undeserving, and uses even our failures for His glory. 2 Timothy chapter 2, verse 21, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, useful to the master, ready for every good work. My name is Neil Astronomo, and to God alone be all the glory. Praise God. Pansin niyo po, no? How gracious our God is, di ba? Ngayon, now knowing that God is giving us the opportunity na makabalik, to be restored by His grace. Now, let me just suggest you, paano natin ito malalagpasan na hindi tayo bumalik? Tama? Naalala niyo po yung babae na nahuli sa adultery? Naalala niyo yun, yung sa John chapter 8? Di ba, naalala niyo, nung dinala siya, sabing gano'n ni Lord, oh Lord, ito nahuli namin, oh. Tapos ang ginawa ni Lord, nagsulat, tama? Alam niyo kung ano yung sinulat niya? Gusto niyo malaman? Sino gusto malaman? Hindi ko rin alam. Ang totoo niyan, it was a gesture. Kasi sa Israel, pag pumunta ka sa temple area, maging sa pavement ng Jerusalem, mga bato yon. And when Jesus wrote something on that stone, He was telling them, I know the law. I wrote the law with my finger, remember? The law was written by the finger of God. I know it. Kaya anyone na walang kasalanan, let him be the first one to throw the stone. Eh wala, nagsulat ulit. Now, tumayo siya. O, nasa na sila? Wala ho natira.
Sabi niya, ako rin, hindi kita kinokondena. Pero itong amazing, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi niya tayo kinokondena. Pero sa sobrang pagmamahal din ng Diyos, sabi niya, sin no more. Ayaw niya rin tayong manatili sa ating kamalian. Are you following? So anong ating gagawin? So when we are being tempted, remember the instruction of Paul. Now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. You cannot do this on your own. Tandaan ninyo, we are to with those who call on the Lord from a pure heart. When you flee, run with these people. Kaya nga dito, we have small groups. We need to help each other. Sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Importante yun. Kaya wag nating baliwalain ng bawat isa. We are important. We are to carry one another's. And if ever somebody is caught in a sin, restore that person. Don't condemn. Don't destroy. Restore. Nagkakaninan, yan ang ating puso. Kaya naman, sabi ng Lord, flee from youthful. Paano ang ibig sabihin ng flee? Di ba? Ano yung gagawin natin dapat? First, tingnan nyo, di ba, pursue righteousness, hindi lang basta takbo. Fill yourself with Christ. Kaya sabi ng Bible, let the word of Christ richly dwell within you. Hindi lang din yun. Live with boundaries. Kailangan mag-set tayo ng boundaries. Kasi alam nyo, importante yung boundaries na yon kasi we are weak people. Naalala ko lang po, kahit sa bahay namin, I set boundaries for my children. I do not allow them to sleep over. Yung mga kaibigan. Bakit? Kasi hindi namin kontrolado yon. But we welcome their friends to come to us and sleep in our house. At least alam namin and they have their own rooms na pag-istayan. Hindi yung parang sama-sama kayo. I need to protect them. Kaya early stage ng kanilang adolescence, we made a commitment. I gave them purity ring para to remind them that your body is not for yourself. It's for God. Di ba? Ako mismo, I also put some boundaries with me. Hindi ako nakikipagbeso-beso. Hanggat kaya kong iwasan ng beso-beso, hindi ako nakikipagbeso-beso. Bakit? Alam ko ang maaring epekto sa akin pag nakipagbeso-beso. Minsan may kuryente. Hindi ko alam. Pati pa nagpapapicture ako, lagi na ako nakaganyan. Kasi tinitiyak ko na itong braso ko, hindi dumidikit kung saan-saan. Mamaya nakadikit lang sa braso din kung ano-ano isipin ko. Hindi ko sinasabing laging ganun baka mamaya isipin nyo, grabe naman si pastor, lahat na lang iniisip. Nag-iingat lang ako. Kasi may mga nagpapapicture, di nag-iingat. Ay, pastor. Parang, ganun kagad. Hindi naman nagsusuplado. Kaya lang, I need to protect myself. Naintindihan, as much as possible, ayoko naghahawak ng mga tao. Hindi ako mahilig mag-aakbay-akbay basta-basta. Unless, talagang kaibigan ko, kaya anak ko ng turing, ganyan. Sorry, buti hindi mabot sa'yo, kundi bato ka. Yung mga ganun, parang pinipigilan mo yun kasi bakit you set boundaries? Naalala ko yung anak ko, nagka-boyfriend. Sabi sa kanya, tandaan mo, there is a point of no return. Pag lumabas ka na kayo kamay, hindi ka nalalabas na hindi kayo naghahawak kamay. Pag lumabas ka na nag-aakbay, hindi na kayo lalabas na hindi nag-aakbay. Pag lumabas kayo nagyayakapan, hindi na kayo lalabas na hindi nagyayakapan. Pag lumabas kayo kung saan kayo mabot, hindi nyo na mababalikan yun sa simula. Kaya you better set your boundaries. And I praise God, they did it. Nung kinasal sila, alam, nakakatuwa. Now you may kiss the bride. Alam sagot? Hindi po kami marunong. Nagulat yung mga nag-attend, sabi niyo, wow! Kahit nung prenuptial, nagtumawag pa, nagkataon na sa US ako, tumawag pa, pinapaano kami ng directress na mag-sweet daw kami. Hindi pa naman kami kasal. Follow your heart. Follow what God is telling you. And they maintain their purity. And I praise God for my children. I'm so proud before the Lord that somehow my children understand how to live with boundaries. Naintindihan po, hindi po ako legalistic na tao. I'm very open, but this is how I do it. Una-una, I treat older men as father. And I treat younger men as brothers. Kung ako tinatatong tatay, I'll treat you as my child. I will keep that in mind so that I would not go beyond my boundaries. Now, the older women as mothers. Then the younger women as sisters. Look at the words. In all purity. Kung may bagay na question sa akin, I'm asking the Lord, Lord, will you please show me kung meron akong maling motibo? I just want to make sure my conscience is clear. Are you following? Kasi
Kaya araw-araw nakikipag-usap ko. Kaya yung apo ko ngayon pa lang, pinagpe-pray ko na palagi. Pag binigay sa akin, did you do your quiet time? Understand your life is for the Lord. 2 months lang yon. Kakantahan ko yun with verses just to remind him that he is to live for Jesus. Nakakatuwa po, di ba? Di ba? Ang prayer namin sa umaga, ganito lang. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, diba? But deliver us from evil. For yours is the kingdom and the glory and the power and makamali pa, glory. Our Father in heaven, hallowed be your name. O, di ba? Nagpe-pray na yung bata. Why? As young as they are, pag-pray nyo na yung mapapangasawa nila, God willing. Pag-pray nyo na kung anong magiging future nila. Pag-pray nyo na, ilaban na natin. Kasi I will not be here forever. But at least my prayer lives. Are you following? Now, yan, set the boundaries. And of course, exchange lies with truth. Talaga ilagay mo sa isip mo because Satan will tell you, no one will know. But God sees everything. The enemy says, you can manage this sin, but sin destroys. Diba? Always go back to the truth. And finally, expose your sin. Kung talaga nandun ka na, don't be afraid to expose it. Expose it before the Lord. Huwag kang mahiya. Sabihin mo kay Lord kung anong talagang nalalaman ng puso mo. Kasi sabi ng Bible, he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. Kaya napaka-importante ito. Even David when he fell, you know what he did? Sabi niya, be gracious to me, O God. He confessed. According to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. You see, friends, God restored the joy of His salvation, and God is not looking for perfect people. He's looking for repentant heart. Kaya mga kapatid, I'm not claiming perfection too. Lahat tayo mahihina. We need the grace of God. But by His grace, we can say no to ungodliness. By His grace, we can live for His glory and honor. For we are more than conquerors in Christ Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, you alone know anong pinagdadaanan mo sa buhay. But God is inviting you. I want you to have a fresh start. You see, therefore, if anyone is in Christ, He is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. But you have to be honest. You have to admit kung ano talagang kalalagayan mo. And you have to believe that Jesus Christ loves you. And He died for you. And He rose again from the dead. And you have to commit your life and say, Lord, no longer I, but you. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, be humble. God wants you to give rest. Be humble. Just raise your hand to the Lord. Lord, ako po yun. Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Anybody else? Yes, I want to pray for you. Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For those who raised their hands, humbly say to the Jesus, Lord Jesus, thank you for the forgiveness of my sin. Thank you, Lord God, that you're giving me a new beginning. And Lord Jesus, help me and grant me the faith to make the first step. To come to you, to declare you as my Lord and my Savior, to admit that you alone paid my sins, and thank you, God, that you rose again from the dead to give me a new life. And Lord Jesus, I only want to live for you. Lord, cover me with your grace that I can declare it's no longer I, but Christ. Salamat, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin. Salamat, O Diyos. Ngayon naman, Panginoon, daladalahin ko pong lahat ng sitaas na ito, empower them. As you promised that you will grant them the Holy Spirit, Father God, to live according to your will. And I also pray, Father God, for every family represented here. May you protect us, O God. May you protect every family. May you protect our relationship with one another, O God. May you protect us as a church, as one big family,
that we will always give glory and honor to you, that we will treat each other with respect, that we will treat each other, Father God, with purity in our hearts, not taking advantage of anybody, but always giving honor to you. Lord, thank you again for your grace and for your love. I pray, Father God, to use us to be the catalyst of change in this country, O God. Lord, have mercy on our land. Forgive us, O God. And allow us, Father God, to experience the healing in our country. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your great love. Thank you, Jesus. Lord, we love you because you first love us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama po natin si Pastor Bong upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Kumusta po kayo? Magandang araw din sa iyo, Jerel. Para sa ating unang question, adultery o cheating na ba agad kung ako ay tumingin sa iba nang may pagnanasa o mali siya habang ako'y nasa isang relasyon? Ayan. Napakagandang tanong yan. Kasi ang issue ng adultery, hindi naman tungkol dun sa ano yung relasyon yung dalawa na nag-exist. Ang sabi ng Lord, if you look at a woman with lust, kahit wala ka pang karelasyon, you have already committing adultery in your heart. Kaya ang idea ng adultery is your faithfulness to God. Kaya ang buhay mo, ang isip mo sa Diyos. And even before we think, alam na ng Diyos yun eh. Kaya nga, ang binabantayan natin, yung ating takbuhin ng isip. Kaya sabi ng Bible, whatever is true, whatever is honorable, whatever is pure, let your mind dwell on these things. Kaya yung faithfulness natin ay sa Diyos. Kaya hindi issue kung may relasyon ka o wala. Praise God. Thank you, Pastor Bong. Para sa ating pangalawang question, kung minsan ay hindi may iwasang mapatingin sa ibang tao, lalo na kung sila ay may kapansin-pansin na katangian, kahit na mahal mo at tapat ka naman sa iyong asawa. Ano ang mga praktikal na paraan upang makaiwas sa adultery o cheating? Ayan, alam mo, napakaganda rin tanong yan. Kasi una sa lahat, gusto ko maintindihan mo na yung pagtingin at paghanga, hindi naman masama yun. Kasi kagandahan yan eh. Pero ang masama, yung pasasayahin mo yung sarili mo, parang satisfying your lust dun sa iyong pagtingin. Kumbaga sabi nga ni Martin Luther, sabi niya, hindi mo maiiwasan ang pagdapo ng ibon sa iyong ulo. Pero hindi mo nang papayagan magpugad doon, di ba? So ganun din yan. So kumbaga, hindi naman pandaraya yon, adultery yon kung humahanga ka lamang. At normal yon, binigay ng Diyos sa atin yon. Pero yung pagnasain, siyempre, iba na yon. With or without asawa, as I've said earlier, yan ay pandaraya sa iyong sarili at sa Diyos. Amen. Thank you, Pastor Bong. At para sa ating huling katanungan, sa panahon kung saan ang sex before marriage, live-in, situationships at sari-saring kompromiso ay nagiging normal na sa ating kultura, paano makakalaya at tuluyang makapagbago ang isang tao sa gantong klaseng relasyon? Napakabigat din ng tanong yan sapagkat tayo ay nabubuhay sa pressure sa sistema ng mundo. And I praise God kasi sabi ng Bible, do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of your mind. So magsimula ka doon sa pagbabago ng iyong isip. At hayaan mong si God nagtatransform sa atin at siya tutulong sa atin. So in other words, you better feed yourself with what is treasure, parang precious sa Diyos, no? Kaya nga sabi ni David, I treasure your word in my heart that I may not sin against you. So crucial yun eh. Kasi yung kultura, nagbabago-bago yan eh. So kung susunod ka dyan at hindi ka susunod sa paraan ng Diyos, tayo rin ang magsasuffer eventually. Kaya ang Lord, binigay niya yung utos na yan para ingatan tayo. Kasi yung idea ng adultery, yun ay anything outside the covenant relationship. No, sex outside the covenant relationship or yan, whether before or after or kahit sa labas, basta anything like that, yan ay hindi nakakabuti sa atin. Yan ay makakasama sa atin kasi we are not meant
to live that way. Kasi ang design ng Diyos sa atin from the very beginning, male and female. And what God has put together, no man can put asunder. So talagang may covenant relationship. Kumbaga sa Tagalog, katulad na sabi ko sa preaching, nung ginikha ng Diyos si Adan at si Eva, hindi iba-iba. Adan at Eva lamang. Ayun. Hindi rin para sa paradong lalaki kasi Adan at Eva, hindi Adan and Steve, di ba? Hindi ganon. Hindi rin Madam and Eve. So, bakit? Kasi part yun ng design ng Diyos eh. Anything beyond that God's design, immorality yun, considered as part of adultery. Praise God. Salamat sa napakalinaw na sagot, Pastor Bong. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.